Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Monday. Siyempre, pag Monday, tuwang-tuwa yung mga nagpo-forex kasi open yung market. Okay, so alright. Today is Monday, April 29, 2024. So parang kailan lang no guys, no? May na. Grabe no, nakalimang buwan na pala. Naglilimang buwan ng nakalipas ang 2023. Okay. So, ayun na nga guys, parang nasa 40 tayo per day. So, parang 2 days tayo mahigit na hindi nakapag-stake. Again guys, nasa 40 lang ako per day ha, hindi 70, hindi 100. Nagpapatong lang ito dahil nga minsan hindi tayo nakakapag-stake agad-agad. Yung minsan nakakapagpahinga tayo, mga 2 days, 3 days bago natin na-stake. So, pero suma total tayo dyan, nagpo 40 tayo per day. So, kung titignan natin yun guys, again, baka mayabangan na naman kayo. Bumagsak ang AXS, no? Bumagsak siya ng ilang piso. So 40 yan, nasa 16,000 din yan per day. 16,000 is 16,000 kahit pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo. 16,000 pa din yan. 16,300 mo na lang times 30 days. O ayan, 489,000 din yan a month. Pera pa din. Mahirap na rin ubusin yan ha. 16,000 a day, di ba? Divide mo sa 3 beses kang kakain, 5,000, pwede na. Ay. So ayun na nga, bumagsak ang market. Ganun naman talaga kung titignan mo yung history ng AXS dito guys. Kung makikita natin yan mga insan, mga kamegos. Syempre up and down naman yan mula dito 2021, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Ayan. So sana umabot siya dito, pero yun nga, again, ang mga cryptocurrency na dito mamomonitor mo sa coingecko.com, napakarami pong cryptocurrency, nasa 14,015 piraso na siya. Kung mache-check nyo dyan mula day 1 natin, mga sa 12,000, 13,000 lang yan, pero ngayon tingnan mo 14,000 na, dahil ang dami nagtatayo ng crypto ngayon na mga owner na bidi. Syempre again guys, ang mga target na mga new cryptocurrency is yung mga newbie din. Lalo na yung mga newbie, gustong-gusto mamalengke, mamili ng mga token na napakababa pa ng presyo, basta mura daw, bumibili sila. Ganito kasi yan, no? So, pag check mo dyan, kunyari, CoinGecko, check mo dito sa total na pinakabuuan. Ito, kunyari, 100 na list, top 100. Tapos, ibabrowse mo yan pababa. Tapos, i-check mo ngayon yung pinakamura. Ayan, try natin top 300. Tapos i-check mo dyan ngayon yung pinakamurang supply at yung iba napapabili. So again guys, yung mga cryptocurrency, kanya-kanyang narrative yan, kanya-kanyang use case, iba-iba gamit yan, iba-iba yung hangarin o solusyon sa problema niya mga owner ng mga crypto. So may mga meme token category, NFT game, AI, layer 1, layer 2, DeFi, RWA or real world asset, di ba? Ang dami po. BRC20, ARC20, Binance, Solana, meme coin, artificial intelligence, iba-ibang kategorya yan. Wala sa presyo yan guys, wala sa presyo. So kung titingnan mo, ito pag click natin yung top 300, sino ba pinakamura dyan? Pinakamahal, siyempre ito si Wrap Bitcoin, ito si Bitcoin. Ang pinakamahal yan, sila yung pinakamahal. At ang pinakamura, click mo lang yan ulit. Ito na si Baby Dogecoin, ito ordinal. So ito yung mga presyo niya, nagdedepende yan sa market cap at saka sa supply niya guys. Ito marami tayo nito. So ayun na nga, ito marami din tayo yan, meron din tayo niyan. Pero yun na nga guys ingat din kayo dahil napaka-volatile ang cryptocurrency. Again, disclaimer ulit, ang pinagsasabi ko po dito ay hindi financial advice, pawang for educational purposes lang at pang demo lang ito pa guys. Hindi ko kayo hinikayat na yung mga pinagagawa ko ay gawin nyo. Napaka-risky po nito. Again, pera nyo yan, sarili nyong risk yan, buhay nyo yan, kayo may control ng mouse at keyboard nyo, touchscreen man gamit nyo. By the way, napasabi na naman tayo kung ano-ano. Refresh lang natin muna. Tapusin muna natin yung ritual natin. Yung kalahati, stake natin sa AXS. Yung kalahati, stake natin sa
RON token. So may 100 tayo dito, claim lang natin, ilagay natin yung mga 102 sa AXS para yung 50 ilagay natin sa RON token. Okay, so alright, at ayun lang po ang ating ritual araw-araw. Yung iba kasi minsan hindi tayo nakapag-stake, pero ganun lang naman ang ginagawa ko. So nagbibideo po tayo dyan, pang 144 video na natin ito ngayon. Again, kung maki-check nyo yung wallet ko dyan, taon na po ako nag-i-stake sa AXS, taon na. So may mga pagkakataon dyan na nabili lang natin si AXS ng 200 pesos, 200 plus, 300 plus. Kaya ayun. So magkakaiba. Okay, check natin 52, ang ilagay natin ulit. Again, si AXS proof of stake siya. Si Bitcoin proof of work, yun yung mining. Ito naman staking. So minsan nagiging ano lang ito sa iba dahil akala nila naglalagay ka ng pera tapos kikita ka na. Pero hindi nila alam kasi, lalo na kung traditional investor ka or naglalagay ka lang ng pera sa bangko sa Pilipinas, syempre maliit lang yung kita. Samantalang dito halos 34% per year ang pwede mong kitain. Pero syempre again guys ito po ay walang mga backup, unlike sa atin sa BDOI, sa bangko sa Pilipinas, meron naka-insure dyan sa PDIC, di ba? Naka-insure dyan at least kalahating milyon. Magwala o mag-declare man ng bankruptcy yung mga bangko na yan, automatic may makukuha ka pa rin. Pero dito kasi, pag nagsara na, wala website nito, yari ka na. So again, kanya-kanyang risk yan, buhay nyo yan, kaya kailangan inaaral nyo ang pinasok nyo. So dito tapos na tayo sa ritual natin. Meron na tayo ditong 42,024.5. So kung check natin yan mga insan sa AXS pumapatak na lang ito. Umabot na to ng 27 pero ngayon siguro mga 16 na lang ito, 16 or 17 bumaba siya. Pag ganito guys sa mga whales, nakagaya nilang mga whales, yan opportunity to buy yan. Lalo na kung naniniwala kayo sa market or sa use case nitong token na to. 42,245. 42,245. Ayan. 17. Nasa 17.2. Yun yung total na nakastake sa atin dito na kumikita siyang kalahating milyon halos per month. Pero again guys itong pinagagawa ko, risky po ito. Napaka-risky. Huwag nyo po akong gagayahin. Okay, so alright. So, basa na tayo siguro ng mga comment. Check muna natin yung merkado. Meron 140 trillion pesos ang kabuang market cap ng industriya ng cryptocurrency. Kaya kung mapapansin nyo yan, check natin to sa peso, no? Kung magkano siya. Check natin sa peso mga insan. Okay. Sa dollar pala, sorry. USD. Yan, check natin sa USD para malaman natin yung total kabuuan. Ayan, nasa 2.4 trillion. Kung mapapansin nyo, kabuuan ng cryptocurrency yan Ang market cap ng kabuuan naman ng mga assets sa buong mundo, ito, check natin dito sa companiesmarketcap.com. Kung 2 plus si cryptocurrency 2.4, dapat nasa pang-apat na siya, no? Kaso ito kasi yung mga nandito sa list na to individual. Si Bitcoin dito nasa top 9, nasa 1.1, pero sa kabuuan ng cryptocurrency nasa 2.4, so dapat nandito na siya. Okay, so siyempre nangunguna pa rin yung gold, 15.7 trillion dollars. Microsoft, siyempre may-ari si Bill Gates. Ito naman si Cook, limutan ko ng pangalan nun. Dati si Steve Jobs. Siyempre Apple. Ito Nvidia, yung mga GPU yan. Google. Ito kasi booming talaga siya kasi ang dami ngayon, lalo na sa development ng AI, gamit na gamit ito. Yung mga super power computer, mga GPU guys. Silver, yan, siyempre si gold pa rin na nangunguna. Ito yung asset ng buong mundo guys. Ito, syempre, limitado lang yan. Pero ngayon, nagmimina pa rin sila. Okay, ito naman, nakadepende yan sa kanilang market value. Kung ano yung mga target project nila. Si Bitcoin naman, limited lang yung supply. At alam na natin kung ilan yung supply niya, 21 billion. Nasa circulation na ata 20. So, 1 na lang ang miminahin ng mga miners. 1 million na lang. Pero tatagal yun ng 2142. So, 100 plus years pa bago maubos. Yun nga dahil yun sa halving. Ngayon kasi nasa 3 Bitcoin na lang pinapamigay sa mga miners. Yun yung parang reward nila. Ito yun guys, mapapansin natin dito sa halving.
Ayan. Bitcoin halving, April 2024. Okay, ba't ganun? Ayaw na mag-direct doon sa halving, guys. Nasa Bitcoin na siya. Ayan. So, ang next halving 2028 na ulit. Nandito na tayo ngayon. So, ang prediction niya, pabay bago umangat, buy umangat. So, parang dito, 50 Bitcoin na ata, 25, 12, or 6. Parang dito, 12 or 6 na dito. 6 na lang pinapamigay na Bitcoin or 3 sa mga mining. So, hahabayan hanggang 2142, liliit ng liliit. Kung dito, sa halimbawa, 6 na lang, dito pagdating dito, 3 na lang na Bitcoin binibigay. After 4 years ulit, 1 point, na lang ibibigay sa mga nagmamine ng Bitcoin. Okay? Kung titingnan mo dito naman, sa ibang mga market cap nitong mga to, sa gold, syempre may mga miner pa rin yan, iba-ibang bansa ang nagmimina ng Bitcoin, ay ng gold, sorry. Kaya yun, hindi naman natin alam pinaka total supply niyan, pero siya pa rin ang nangingibabaw ng market cap ng asset ng buong mundo. Okay, basa na tayo ng komento, guys. Shoutout pala sa ating 700,000 40 plus subscriber. Alam ko po, ayan, 700,000, 745,000. Syempre ano lang yun, law of attraction. Mangangarap ka lang naman, libre na, diba? So, 745,000 shoutout muna sa ating mga followers ni Mr. KGB Crypto. Basa na tayo, guys, ng comment. Kasi mahigit 3 araw tayo. Kulang-kulang 2 araw mahigit na hindi tayo naka-online. So, ito nag-comment siya sa day 1 pa natin na video. Si 2 AM Midnight Snack. Grabe. Kumakain to tuwing ano, no? So, 33 times 245. Wow. This life. Ayos yan, 7K a day. Ito mga 7,000 pa lang tayo dyan a day. Ayun, nakakonect ka pala sa Trezor. I want also, but I don't know how. Anyway, commenting while watching this video. Okay, so alright. Ayan, okay. First time viewer, nakastake rin yung RON ko sa Ronin wallet. Tapos bumili ako ng Trezor wallet. Ang dami ko kasing nabasa about sa hack. Question is, can I stake RON sa mga delegation while using RON wallet? Yes, pwede po, pwede. Dito naman na marami na kasi nga i-double check nyo kasi, guys, yung yung pinaka URL. Minsan kasi yung mga hacker kagaya dati sa RON wallet, nung kasagsagan ng Axie way back 2021, ang daming tawag dito, Google Ads ng mismong website ng RON wallet o AXS website. Iniba lang nila yung spelling. Pag naka Google Ads kasi yan, 'di ba, kunyari magse-search ka ng Google, type mo Ronin wallet. Ang unang makikita mo sa first page, pinaka number 1, yung mga naka-sponsor. Hindi alam nung iba na hindi pala yun officially mismong AXS website. Tapos nagpe-paste sila doon ng mga kanilang mga seed phrase. Ayun. Pag paste nila ng seed phrase nila, yung 12 seed phrase, papasok na yun sa, kasi phishing site yun, papasok na yun sa database ng may-ari ng domain. Ngayon, kung may mga naka-online silang admin doon, ipipaste lang nila yun, mahahack na nila yung wallet mo. Akala mo hindi pumasok, pero pag try mo, pumasok na ulit. Magdedirect na siya sa totoong website. Pero dahil na-paste mo na yung mismong wallet address mo, mismong 12 seed phrase mo, hack ka na nun. Kaya mag-ingat kayo, guys. Kaya yun yung mga history kung bakit na-hack. Syempre hindi nila tinitignan yung URL. Okay, or depende kung may na-download ka na mga apps na may mga malware na kumbaga yung buong history ng browser mo, mada-download ko yan, mada-download natin yan ba? Parang ganon. Mada-download yung history nun, kung anong tinatype mo doon, may mga keylogger yun. Yun din isa sa mga nangyayari kung ba't na-hack. Again, i-double check nyo yung mga binibigyan yung link. Huwag kayong makikonnect sa mga free wifi, lalo na sa mga coffee shop. Ano pa ba? Lalo na sa airport. Make it sure na every 6 months magpalit kayo ng password. 15 password combination, uppercase, lowercase, symbol, etc. 15 pataas. Gamit ka ng YubiKey. Yan, Google Authenticator. Syempre YubiKey ang pinaka number 1 na mga advice natin para sa iwas hacking. By the way, may mga video tayo dyan about hacking para ma-safe sa hacking. Kahit papano, guys, marami tayong idea dyan. May IT company po tayo. Kahit papano, may mga history tayo dyan. Doon naman sa
sa mga sumasali sa airdrop, lalo na gumagamit ng MetaMask, make it sure lang pag sumasali ka sa airdrop, dapat bago yung wallet mo. Huwag kang magpa-participate sa airdrop na yun main wallet mo yung ginagamit mo, kasi may mga airdrop token na pag-click mo, pag-add mo ng token nila, yung pala parang binibigyan mo na ng signal yung wallet na yun or yung token na yun na iubusin yung laman ng pera mo sa wallet mo. Kaya mag-ingat din kayo doon. Okay, so alright, next question natin. Shoutout kay 2am Midnight Snack. Creative Soul 08, present po, nakaka-inspired po yung mga staking nyo. Ang malaki ang nagiging balik nun nga lang kapag bababa ang market, may pagkalugi. Pero yung pinasok mo naman po is yun ang future talaga ng token o coin tulad ng RON, tulad po ng sinabi nyo, madaming pumapasok na partner sa gaming ng RON network ngayon. And pagdating ng 2 to 3, 4, 5 years, I think RON will take the all-time high history. Simpleng empleyado lang po ako, sakto lang po ang kinikita ko para sa bills and expenses lang napupunta. Ano po kaya ma-advise nyo sa akin kapag nakamit din ng mga ganyang kataas na staking? Siyempre kung nag-employee ka, malamang may extra time ka din. Kung 24 hours ka per day, yung 8 hours mo pagtulog, matitira sa'yo 16. Yung 8 hours mo to work, may 8 hours ka pang natitira ng buhay mo. Kasi yung iba, ginagogol yun sa mga bagay na siyempre babiyahe ka papuntang pagpasok, minsan nag-overtime ka pa, naubos yung 8 mo na yon. Nanonood ka pa ng TV, nagsi-cellphone ka, browse ka ng TikTok, nood ka ng YouTube, kung ano-ano. Gusto mong umalis doon sa rat race na yon? Kung ilang taong ka na ba, depende sa'yo. Execute ka lang or set ka lang muna ng goal mo, lista mo yung goal mo. Yung goal mo na yun na pagbi-business, kunyari buy and sell, online selling, e-com, dropshipping, or traditional business, ilista mo kung anong goal mo, search mo lang sa YouTube. Yung 8 oras ng buhay mo natitira, doon lahat mo ilaan. Hanap ka ng community, ng group chat, ng group page, ng kung ano mga connected doon sa goal mo na yon, kung anong business man yon. Kung crypto man yan, bahala ka. Make sure lang sa crypto kasi ibang level na to, investment na kasi to. So, kumbaga, very risky na siya. Dapat extra pera mo lang talaga ang ilalagay mo dito. Pero syempre yun nga, aralin mo lang muna. Kasi ako naman bago mag-crypto, negosyante na ako. Kumbaga, bago naman ako nag-crypto, search muna. Try lang din, execute. Maraming pagkalugi. Pero syempre minsan, kumbaga, yun yung magdidikta sa'yo na para matuto ka pa lalo eh. Para lalo ka pang mas gumaling ba. Ganoon naman kahit traditional business. Kumbaga, kailangan nga malugi ka ng malugi eh. Mas maganda malugi ka, unti pa lang kapital mo kaysa sa bulto agad. So, ayun, yung try lang ng try habang bata ka, pag may opportunity na dumating sa buhay mo, grab mo lang. Huwag kang papayag na sa pagiging empleyado nandiyan ka lang habang buhay. So, parang stepping stone mo lang yan para mag-step up, mag-next level. Ang mali kasi sa ating mga Pilipino, guys, naka-mindset tayo. Bata pa lang, may mindset na tayo maging empleyado. Or kung nasa probinsya man tayo, naka-mindset tayo na pumunta ng Maynila kasi nandun yung magandang buhay. Kung nasa Maynila ka naman, naka-mindset ka mag-abroad kasi nandun yung magandang buhay. Pero kung mapapansin mo, marami namang tao or Pilipino, kahit nga mag-ikot ka lang dyan sa bahay mo, bawat gamit ng bahay mo may nakatagong mga negosyante sa ilalim niyan na may-ari ng kumpanya. Kumbaga, ibig ko sabihin yung plato nyo, may negosyante sa ilalim. Yung mga pinggan nyo, yung lababo nyo, yung mga tiles nyo, yung ilaw nyo, kung ano man, may mga negosyante sa nagumawa niyan, guys. So, namali lang kasi sa atin na ma-mindset tayo lagi sa pagiging empleyado. Step by step lang, execute lang kung ano man yung bagay na gusto mo. Aralin mo lang, para ka rin nag-aaral sa school. So, ilaan mo lang yung mga bagay na free ka papunta doon sa pangarap mo na yon. Number 1, yung mga pinapanood mo, yung mga binabasa mo, yung mga taong nasa paligid mo, pati mga taong nag-iimpluwensya sa'yo, dapat connected doon sa goal mo. Huwag kang papayag na yung mga ginagawa mo, nauubos yung oras mo sa mga bagay na hindi naman connected sa goal mo. Kasi malamang sa malamang, malabo mo makuha kung ano man yung gusto mong goal mo. Hanggang pangarap na lang yun. Number 1, execution. One at a time, hindi naman agad-agad yan yayaman ka na kaagad eh. Minsan right timing din. Pero iba pa rin kung may knowledge ka. Okay? Next, Sir Neil. Yeah, present sir. Rebeta Sen, 5668 ba?
Nakaka-inspired naman. Good job, boss. Yun nga. Thank you so much. Blackheart Ted 6057. Sir, sa excess mo 42,000 lahat. Bayan nabili mo sa price na mas mababa sa current price now. Sabihin natin 500 o yung iba dati pa. Iba-iba, sir. Nakikita mo naman pang 143 na po tayo. 1 year na po ako nag-i-stake. So yung iba dyan, ito nga, kung check mo yan araw-araw, parang nasa 3 months pa lang yan or 4 months mahigit. Kung 1 year na ako nag-i-stake, ibig sabihin merong 8 months na hindi ako nagbibideo. So araw-araw din tayo nagkiklik naman ng staking. Sabi ko, gawin ko na lang ng video. Ngayon, kung may mga ma-inspired si Mr. KGB Crypto, may mga nagtatanong kagaya nyo sa comment ng mga about business, nakapagbigay tayo ng advice. Siyempre, may mga traditional business naman tayo. At kahit papano, nakapagbigay tayo ng advice. Yun nga, nabili ko yan iba-ibang presyo. Pero siyempre, parang compounding lang siya, DCA. Okay, so alright. User does be U8VD4, etc. Ito, hindi pa to member shout out po. Click nyo lang yung hindi pa nakasubscribe. Mr. KGB Crypto, hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated pag giveaway naman din ng boss. Ayun, shout out sa'yo, sir. Lisam 8344. Anyway, tips load sa maliit pa lang na puhunan. Try ka lang ng try habang maliit. Pero syempre, aralin mo muna. Doon ka, kung sa crypto industry naman maglalagay ka, doon ka sa top 100, top 10, at least naka-institution na kasi yun. Yung iba kasi, lalo na yung maliit punan, naglalagay sila dun sa mga mga meme token na mga biglang nawawala. Mahirap yun, guys. Nangyari na sa akin yan 2017, 2018, 2019, 2020. Pinaglalagyan ko dati. Sabi nga naman daw nila diversify. Totoo naman, diversify mo. Pero syempre hindi lahat, guys, na mga nagtayo ng mga kapanahunan. Buhay pa ngayon ng mga token. Nandiyan lang si Ethereum, si Bitcoin. The rest, halos karamihan wala na. 2021 ang pumutok naman ng mga NFT games. Sa ngayon naman 2024 ang puputok daw, sabi nila, mga RWA, AI na mga concept. At saka may token din, syempre. Boss, insight sa RON. Pwede po ba pa-review kung ano magiging insight nyo sa pag-sell ng RON 200 plus? Tinitingnan ko kasi kung kailan magbabay. Bili na ako ng bili. Ako nga nagbibili, magkano rin natin. Nasa sa inyo pa rin yan. Again, hindi po financial advice to. Disclaimer po, ha. Nasa sa inyo pa rin yan. Aralin nyo muna. Kung magtanong ka sa akin about advice, siyempre educational purpose lang. Hindi ko sinabing gawin nyo. Ako naka-TP ako dyan, mga 100 siguro, 200. Pero hindi pa ako nakaset ng TP talaga. Hinihintay ko lang ang bull market kasi base sa kasaysayan ng crypto. Sa kasaysayan nito, ayan. Ito kasi Bitcoin halving. Every 4 years, bumababa ng kalahati ang binibigay sa mga nagmamine ng Bitcoin. Ang tawag doon, Bitcoin mining. Proof of work. Gumagamit sila ng ASIC miner. Yung device yun na nagre-record ng mga algorithm, ng mga hash rate. Nagre-record sila ng mga data nitong Bitcoin, ng mga transaction. Pero yung mga gumagamit ng mga Bitcoin miner na yon, syempre mahal ang bili nun. Nasa 200,000 mahigit isa nun. Noon, ha, hindi ko lang alam ngayon kung magkano na yon. Tapos syempre nag-update yun, iba-ibang device. At nabibili mo lang yun doon sa mismong specific device lang kasi yun. Hindi kagaya sa dati yung Ethereum mining, GPU lang. So yung mga ginagamit sa computer pwede na. Ito kasi sa Bitcoin iba siya, ibang mining. So ayan, kung may gamit ka, syempre nakapital ka dun sa device, nakapital ka din sa kuryente, may reward ka dyan. So every record mo ng transaction, depende 'yon sa dami ng mining machine mo. Ngayon, every 4 years bumababa yung binibigay ba sa'yo. Kaya base dito sa Bitcoin halving, every 4 years iniiba yung nagiging kalahati na lang yung reward. Kung titingnan mo dito, mura lang siya. After halving, nag-pump. After halving, nag-pump. 1 year. After halving, nag-pump. Ito naman halving. Kaya kumbaga prediction nila after 1 year magpa-pump. Kaya naka-TP tayo diyan, guys, 2025 pa. Kaya kung ang tanong mo magkano yung TP ko sa RON, siyempre mga 200 siguro kasi 20 plus 100. Hindi, 200 plus. Dollars to, guys, sa dollars kasi nasa 200 pesos ngayon si RON. So 100 ba? 190 plus ata. Check natin. Siyempre mahirap magbida-bida na naman. Ayaw natin magbida-bida. Again, guys, hindi po ako ganun tao. Ayaw magbida-bida sa inyo. Kapag hindi ko alam, di hindi. Pag alam ko, di alam ko. Ganun lang naman tayo. So, nasa $2 siya. Ang TP natin yan, $200. Sa peso niyan,
ano natin guys ha. Ano kasi yan, dito lang yan, masa-search mo yan sa CoinGecko. Again, yung CoinGecko, ano lang to, view lang ng portfolio to ha. Hindi dito pwede bumili ng token. Viewing lang to ng portfolio mo. So nasa 158 pesos siya. Time to buy ngayon, no, nabagsak yung value niya. Okay, so alright, next comment natin. Mayroon na tayong 25 minutes recording. Ang dami na naman natin sinabi, mga hinzan. Nasa na yun? Okay, so alright. Naghang na siya, men. Ayan. Next natin na comment. Sana ba yun? Pasensya na, guys. Ayan. Richard Lumalang, present loads. Hirap din mag-hold pag nag times 5. Nangangatin na kamay ko kaya tipi na agad. Yun nga. Marami bumibili ng mga meme token or mga bagsak na token na hindi alam yung use case. Basta mura lang. Bili ng bili. Ang tanong, gaano ka ba ka-diamond hand holder? Yung tipong nag 100 times na, hindi ka pa nagpapapalit. Parang ako, yung Ethereum, bili ko lang 15,000. Ay, 15,000, 500, isa. May mga 250 pa nga ako nabili nun eh. So, ang tanong, gaano ka ba ngayon? Nag 200,000, nag 170 plus si Ethereum ngayon, di ba? Nag 240 pa nga yan. Tanong, gaano ka ba kumbaga, ganun ka ba talaga na hindi ka mag-withdraw? Times 2 nga lang, nag-withdraw ka na. So, kung gusto mo yumaman talaga sa crypto, diamond holder ka dapat. Diamond hand holder. Hindi ka nag-withdraw. Kasi nakapokus ka dun sa mga narrative or use case ng token niya. Naniniwala kang tataas ang value niya. Need for speed. Shoutout sa Sir Instinct. Pasili po ng Satoshi. Ito, pag mga ganito, hindi ko tinitingnan. Pero check natin guys. Dito lang yan sa Dex Tool. Again, ito napakasimple lang, dextools.io, pe-paste mo lang dyan. Mas maganda alam mo yung pinaka wallet address. Pag nalaman mo kasi yung wallet address, lalo na pag gawa siya ng Ethereum or pasok dito sa mga blockchain na to, pe-paste mo lang yan dyan guys. Tapos pag alam mo yung wallet address, makikita mo na dyan kung yung market na yon or yung token na yon, ano yung pinaka contract address niya. Kadalasan kasi doon naman token na ba yun, ano nangyari? Hindi pa kasi ako nag-format guys. Ito siguro yun, si Sabem. Ayan. Pag makita mo dyan, ito na audit. So ito yung sa audit natin, ito yung mga watchdog natin, makikita mo siya. Ethereum pala yung gamit itong blockchain na to. Makikita mo dyan guys kung sino yung mga taga-check. Ito, at least dito sa honeypot niya, no, yung buy tax, sell stock, at least 0 yan. Tapos yun nga, yung hindi na mo modify yung tax kasi pag binago yung contract niyan agad nung may-ari nung token na to and nambili ka ng madami, ginawa niyang 100 yung buy or sell niyan, di ka na pwede maka-withdraw, di ka na pwede puro ka lang buy or puro ka lang hindi ka pwede makapag-sell. Kaya make sure lang na inaalam nyo yung contract. Yun yung mga matututunan nyo dito sa Dex Tool kahit paano. Tapos pagbaba mo lang yan, makikita mo dyan kung may mga whales ba na bumibili nyan, may mga bot ba dyan. Kasi kung may mga bot, manipulated yon. Ayan. So ayan, makikita nyo 29. So parang ito may nag-sell nasa $11,000. Ayan whales yan. Tapos ito may mga bot yan. Ayan, bot. Ibig sabihin manipulated pag mga ganon. Depende sa token iba-iba. Ito kagaya nito, imagine mo nagbabayin sila, naka 41 transaction to, itong wallet na to. Tapos ito, drain na daw. Kadalasan may mga mga bot para ma-recognize at maraming magbabuy and sell. Kadalasan dito sa audit ng 2, okay na ako dyan, or 0. Pero pag mga pababa, 3 pataas, wala, hindi ako bumibili. Siyempre, iba-iba naman narrative niyan. Check mo yan dito sa CoinGecko, dito sa mismong mga transactions na lang, kung sino yung mga holder. Okay, so alright. Tapusin ko lang yung mga video guys, no? Mamaya tayo naghahang. Kasi hindi ko siya in-off yung laptop ko. Naka-open lang siya. Okay, Jan Cryptoholic, salamat sa sagot Mr. KGB. Solid yung mga sagot nyo sa tanong namin. Huwag po sana kayo magsawa magturo sa amin. Shoutout sa iyo Sir Jan. Ethan Bali 143. Good day sir. Anong meme token po ang bullish kayo? Kinuha ko kasi yung idea nyo naputok ngayon. Yung RWA game. Sa akin naman sa meme token, syempre Pepe token at saka yung
COQ. COQ ba yun? Yung MOG, meron din tayong MOG. Ano pa ba? Yun lang. Kasi nagbenta na ako ng Dogecoin at saka yung Bonk. Kaso nag-bull market na yung Bonk. So wala na naman yun. Pwede rin yun, guys. Pero mas marami ako dun si OQ at saka yung Pepe token. Okay, so alright. One Piece Billionaire. Yan. Sana nga maging 8K si Xlord para maging bilyonaryo ka na. At ako naman multi-millionaire. At maraming Pinoy na yumaman. Libre lang naman mangarap. Yes, tama. Camila Widmark. Shoutout sa'yo. Kaya every day ako nakikinig sa'yo, boss, sir. Ayan. Kasi nga, di araw-araw may nakakausap na milyonaryo. Kaya napakaganda makinig sa experience mo sa buhay. Yes po, tama. Alam nyo guys, syempre, hindi naman tayo ganun kahirap na lumaki. Pero, kumbaga hindi, tama yun hindi naman kasi araw-araw talaga may nakakausap kang milyonaryo o bilyonaryo or alam mo yun, nagmo-motivate sa'yo. Yun lang. Kadalasan kung nasa average ka na community, yung kadalasan paglabas mo ng bahay, maraming tao sa labas. Pansin mo yun, sinasabi naman natin lagi yun. Ayun yung pinagkaiba ng community ng mayaman sa mahirap. Punta ka sa village, paglabas mo, wala ka man lang halos makitang tao sa labas. May malalaking establishment, village. Labas ka naman sa squatter area. Hindi natin minamaliit yung guys, kunikwento lang natin. Paglabas mo ng bahay, ang daming tao sa labas. Mapapatanong ka ngayon, bakit dito walang tao, dito marami? Dito maraming mga bata. Daming populasyon, dito wala. So yun yung pinagkaiba. Anong sagot doon? Yung mga mayayaman kasi, nakikita nila kung paano sila magpahalaga ng oras. Inuubos sila yung mga bagay ng oras ng buhay nila sa mga may matututunan sila, sa may maitutulong sila sa tao, or nagkikreate sila mga business para makatulong doon sa mga walang trabaho. Doon naman sa may hirap, nasa labas ka, pag-uusapan ka, nagkukwentuhan, tambay, yosi, inom, sugal. Ay, nasa sayo na lang yung kung anong pipiliin mong community. Pero yun yung napapansin lang natin, yung pinagkaiba nila. Again, hindi lahat araw-araw may nakikita ka o may nakakausap ka ng mga ganong tao na magmo-motivate sa'yo. Okay, thank you po, Camila Widman. Tito Yours, good morning sir. Para sa'yo, anong top RWA mo? RW token. Word asset, real world asset. Yung Ondo, yung ano ba yun? Pidel ba yun? Basta Ondo ako marami sir sa RW. Sa Ondo talaga ako nag-hold ng marami. Okay, Jason Montefalcon 9757. Daily Yang 77 sir. Grabe ang lakas. Nasa 40 lang tayo sir. Ito umabot ng 77 ito sa video ko dito kasi nga tawag diyan, kumatong lang kasi hindi agad-agad ako saktong 24 hours na kapag gawa ng video. Lumagpas yan. Pero sumatotal lang sa 40 tayo a day. Sulfur trading. Pag madaming pera, may tinatawag tayong option. May sakit ka, pagamot ka sa mamahaling ospital. Mainit ngayon sa Pilipinas. Tara, punta tayo sa mga bansang malalamig. Sa madaling sabi, kung gusto natin ng simpleng buhay, dapat talaga mayaman tayo. Madaming pera, simpleng buhay. Ayun nga kasi may nabitawan tayo mga salita dyan. Iba talaga pag may pera. Okay? Hindi ka mukhang pera pero kailangan mo ng pera. Money is like an oxygen. Sabi ko nga dito na kwento natin, iba yung buhay ng may pera. Sample sa ospital, di ba? Yung nakwento natin dito, yung kaibigan ko, sa public siya, yung anak niya, doon na ospital kasi walang kamay, walang paa. Namatay din yung anak niya pero parang ilang buwan din nakipagbaka doon sa ospital na yon. Pero habang nandun sila, pinapump niya nga yung kinakamay lang para magkaroon ng yung anak niya. May pinapump daw para lang magkaroon ng oxygen. So 24 hours tuloy-tuloy walang pahinga. Minsan antok na daw siya. Pero pinipilit niyang ipump para mabuhay yung anak niya. Kasi parang may inborn na sakit. At yun nga, yung mga katabi niya doon, nakakwentuhan niya. Yung iba malalakas pagdating doon, yung isa nga doon na pasyente, malakas pa pagpunta, bata, children's hospital ata yun. Pagsaksak or may tinanggal sa spine, may pinasok na in-inject o may kinuhang dugo, I don't know kung parang ganon. Basta sa spine, after ilang oras namatay yung anak.
galit na galit yung tatay. Pero syempre, may mga waiver kasi yan guys. Hindi ka naman pwede magreklamo dyan. So syempre, yung mga parang bago lang ata daw yun na nurse or nag-aaral ng medicine. Syempre, diyan kasi nagpa-practice guys yung mga ano natin, mga doktor. Kaya nga may kaibigan din naman ako na may-ari ng ospital. Sabi niya, may mga empleyado siya na gusto mag-apply. Sabi niya doon, bago kayo pumasok sa aking private hospital, mag-practice muna kayo sa public. Kasi ayaw kong pag-practicean nyo yung mga tao namin dito. Yung mga pasyente namin. So kung titingnan mo naman, ako naman kasi nakatingin, yun ang pinagkaiba. So kung may pera ka, pipili ka ba doon sa public na nagpa-practice pa lang o doon ka sa private na alam mo, parang ganun. Nakwento lang natin guys, again hindi natin minamaliit yan. Para kasi trabaho yan. Lahat naman ng bagay kailangan matutunan. Pero syempre dapat may nag-a-assist. Pero lamang pa rin kung may pera ka. Lamang pa rin. Yun lang, yun ang pinagkaiba. Diba? Lamang, kunyari, magbabiyahe ka. Saan mo gusto? Yung pera mo pang aircon or pang ordinary bus, diba? Yun, kumbaga, ganun talaga eh. Magdidepende kasi yun sa sipag mo. Lahat naman tayo binigyan ng Panginoon Diyos ng buhay, diba? Ng hininga. Yung iba nga, kompleto din. May paa at kamay. Pero magkakaiba ng si kinikita. Kasi nagdidepende yan sa mindset natin. Kung paano tayo mag-execute, mag-try ng opportunity, makinig sa mga tao, makinakasalamuhan natin, mga negative ba na tao yan, etc. Okay. Sulfur trading, true. Ma-attract mo kung anong klaseng energy ka. Kung negative ka na tao, negative din na ma-attract mo. Yes, attracts like attracts. So, kung mahilig ka makisama sa mga taong puro problema ko inikwento, magiging ganun ka din. Pag may mga ganun kang kaibigan, guys, I suggest, wag mo na ubusin yung oras mo. Medyo limitahan mo yung oras mo sa kanila. Hanap ka ng mga taong positive, yung mga taong magmo-motivate sa'yo. Natuturuan ka umangat. Okay, so alright, Mr. KGB, 37 minutes na tayo nagre-record, men. Anong tipi mo sa Ron? $200. Okay, shoutout sa Sir Peter, Jerome Torres, present. Need for Speed. Need for Speedy.io. Sir, pasilip naman ng RW bot token kung good spam project. Ganun lang sir, i-paste mo lang yan sa Dex Tools, makikita mo na yan. Okay, Kiko, Kicks Wrong, Kilio. Yan, kay Excel Boss. Paano kaya yon? Tapos na to. Eto kay Excel, ang masasabi lang natin dyan, syempre, nadamay siya dyan guys. Actually, lahat naman desisyon natin yan. Desisyon niya yan. Naglagay siya dyan sa online casino na yan. Buhay niya yan. Actually, nasagot naman natin itong mga to kasi pang 142. Nasagot ko na yan dito sa video na 143. Okay, yun lang ang mga comment natin at medyo mahaba na itong video natin guys. Pasensya na kayo doon sa iba na naboboringan sa mga pinagsasabi natin. By the way, kahit pa paano naman siguro mga ilang minuto dyan pakikinig mo, may matututunan ka pa rin sa mga pinagsasabi ko. Shoutout ulit sa ating 745,000 subscriber. Okay, so eto, follow nyo lang si Mr. KGB Crypto. See you soon, see you tomorrow. At eto na nga po update natin. Ayan, nag-auto out na tayo. Update natin, nasa 42,000 tayo dyan guys, 42,000 plus. Okay, so alright, at ayun lang ang ating mga komento. Okay, Mr. KGB Crypto, follow nyo na, hit nyo na notification bell para lagi kang updated sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. See you tomorrow. Bye bye.